Isang araw matapos ilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, inumpisahan na ang mga paghahanda para sa paglipat ng labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakatutok si Salima Refran. Ramdam ang ibang sigla ng mga bumibisita sa Mosileo kung nasaan ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos dito sa Batak matapos ang desisyon ng Korte Suprema na maaari ng malibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Napakasaya ng pagkakataon na to. Hindi namin alam na napagdesisyonan na pala na malalagay na siya sa kanyang tamang hantungan. Sa loob ng Mausoleong ito, mahigit 20 taon nang nakahimlay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang labi ihahanda para sa paglilibing, oras na maisapinal na ang mga plano. Isang araw matapos ibaba ng Korte Suprema ang desisyong pwedeng ilibing sa libigan ng mga bayani si Marcos, nag-umpisa na ang preparasyon dito. Inabutan namin pinipinturahan na ang signage sa labas ng Mausoleo. Wala pa rin naman nakukuhang direktiba ang Armed Forces of the Philippines para sa libing ni Marcos. Ayon sa pamilya Marcos, simpleng libing para sa isang sundalo ang gusto nila. Definitely, meron tayong volleys of fire na papuputukin, meron tayong sounding of the tops, and then yung kanyang Philippine flag draped casket, ifo-fold yon ng ating honor guard, and it will be presented to the spouse or the next of kin. Sa dissenting opinion ni Associate Justice Antonio Carpio, nabanggit niyang di dapat gamitin ang kaba ng bayan sa pagpapalibing kay Marcos. Hinihintay na ang pagbabalik ni Governor Amy Marcos mula Maynila na nakapagpulong na sa ibang miyembro ng kanilang pamilya para sa libing ng kanilang ama. Mula rito sa Batak, Ilocos Norte, Salima Refran, nakatutok 24 oras.